Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pagkatapos ng panahon na muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo, bumabalik tayo sa pangkaraniwang panahon. Pero kahit na ito'y pangkaraniwan, ito ay puno pa rin ng grasya. Dahil ang Diyos ay pumasok sa ating oras at panahon. At anuman ang ating inaalay sa Diyos, ito ay pinagpapala niya. Ito ay napupuno ng kanyang pagmamahal, ng kanyang kabutihan. Kaya naman, minsan pa, taas natin ang lahat ng ating mga panaginip, pangarap, ang ating mga pinagdadaanan sa Kanya. Magtiwala tayo, hindi niya tayo pinapabayaan, at pinapalakas niya tayo hanggang marating natin ang Kanyang kaharian. Sa mga napakaraming beses na kung saan, mas pinaniwalaan pa natin ang ating mga masamang nararamdaman. Sa mga pagkakataon na kung saan, mas pinakinggan pa natin ang ating mga masasamang naiisip. Nakalimutan natin na makinig at maniwala sa salita ng Diyos. Tayo'y magpakumbaba, humiling muli sa Kanyang awa para tayo ay makitang maging karapat-dapat kahit na kakaunti lamang sa mga banal na misteryo. Hinaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan. Nasa iyong patnubay, ang iyong mga kinalugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay nananatiling oo. Ang anak ng Diyos, si Jesucristo, na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo ngayon at pagkatapos ay hindi. Siya'y nananatiling oo pagkat siya ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikalulwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo. At siya rin ang humirang sa amin. Tinatakan niya kami at pinagkalooban ng kanyang Espiritu bilang katunayang tutuparin niya ang kanyang pangako.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumanglaw ka sa lingkod mo at pagpalain mo ako. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Lubos akong umahanga sa bigay mong mga turo. Iya'y aking iingat at susundin ng buong puso. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ang liwanag ng turo mo'y nagsisilbing isang tanglaw. Nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Halos humihingal ako dahilan sa kasabikan na mata mong yaong aking minimithing kautusan. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Ako'y iyong kahabagan. Ngayon ako ay lingunin at sa mga taong tapat, iparis mo ang pagtingin. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Sang-ayon sa pangako mo, huwag mo akong babayaang mahulog sa gawang lisya at ugaling mahahalay. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Sa buhay ko'y tumanglaw ka at ako ay pagpalain at ang iyong mga utos ay ituro mo sa akin. Tumanglaw ka sa likod mo at pagpalain mo ako. Alleluia, 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 alleluia. Dapat kayong magliwanag ng kabutihay mahayag at Diyos ang siyang matanyag. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanya mga alagad, kayo'y asin sa sanlibutan. Kung mawawala ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapon na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw ng sanlibutan. Hindi maitatago ang isang lunsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Ngayon din naman dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at walhatiin ang inyong amang nasa langit. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. My dear friends, if there is one truth that I want you to remember today, it is this. Feelings come, but feelings do not come first. I will repeat that. Please remember that. Feelings come, but feelings do not come first. Treat your feelings like visitors. Allow them to come and go. Kapag hinahayaan niyo po na tumira, manatili, manahan
ang inyong mga nararamdaman sa inyong mga puso, sa inyong mga kalooban. Yan ang nakakabigat sa inyo. At yan ang naninira sa buhay nyo. Amen? Kapag hindi mo hinahayaan na umalis, kapag hindi ka makakapag-let go dyan sa anuman na iyong nararamdaman, sasabog ka. At pag sumabog ka, mangangalat ka. At pag nagkalat ka, masasaktan ka at makakasakit ka ng iba. Amen? When you make your feelings first in your life, you are worshiping your feelings. And that is a big no. Amen? You are creating an idol in your life. Because when we put our feelings first, you will see problems will arise. You will become lost. You will hurt yourself and hurt others. Ang problema po ng napakarami sa atin kasi, inuuna ang ating nararamdaman. Na sa totoo naman, meron pang ibang kailangan nating unahin at pahalagahan. Amen? Halimbawa po, meron po akong isang mag-asawa na tinutulungan. Napakatigas po ng ulo nitong kanyang mister. Ayaw pong magbago nitong lalaki. Sabi po ng mister sa misis niya, hayaan mo na ako. Bad talaga ako. Talagang ito yung ugali ko eh. Kilala ko na sa sarili ko. Kung hindi ko gagawin ito, hindi ako nagiging totoo sa aking sarili. Tanggapin mo na ako. Nagpapakatotoo lang naman ako sa aking sarili at sa'yo. Kesa sa magsinungaling ako. Ang problema po kasi, nahulog daw ang loob niya dun sa kabit niya. Alam niyo, ang bait-bait po ng misis niya. Wala akong masabi. Ang sipag ng babae, hindi po siya bungangera, nagtatrabaho po siya, may sarili siyang pera, binibigyan pa niya yung kanyang asawa, yung mister niya. Pero walang kwenta lahat ng yon. Hindi nakikita nung lalaki yung mabuting ginagawa nung kanyang misis. Bakit? Because his feelings come first. Amen? Opo, totoo naman po eh. Mahalaga yung mga nararamdaman natin. Pero kapatid, pinapaalala ko po sa inyo, hindi yan ang pinaka-mahalaga. Amen? Your feelings are important, but your feelings are not the most important. Your feelings may be valid and true, but your feelings should never be your truth. Understand that? Kaya marami po ang nalulungkot kasi ginagawa nilang katotohanan yung lungkot nila eh. Ano ang sabi ng iba? Nadidepress ako. Pansinin niyo po yung pangungusap na yon. Nadidepress ako. Ha? Ikaw ang depression? Mali po yun. Wag na wag mong sasabihin nadidepress ako. Hindi yan ang katotohanan. Hindi ka naman talaga ang depression. Hindi naman ikaw ang kalungkutan. Ginawa ka ba ng Diyos para maging malungkot palagi? No. Ang tamang sabihin mo at paniwalaan mo, nakakaranas ako ng depression. Kapatid, dumadaan ka lang sa lungkot. Pero hindi ikaw ang lungkot. Do not put a limitation on your life, on your character, on your experience. You are more than your feelings. Amen? But we are reminded today, God's Word should be our truth. Ang katotohanan dapat ng buhay natin ay ang Diyos at kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Amen? Hindi ibig sabihin, dumarating ang iyong mga nararamdaman, yan na dapat ang iyong paniwalaan, yan na dapat ang iyong sundan. Dahil ang dapat nating unahin, sundan, at pahalagahan ay kung ano man ang sinasabi ng Diyos tungkol sa atin. Your feelings come and go, but God remains. God should always be first in your life. Amen? And the gospel for today beautifully reminds us who we are, who we should be. Jesus said, you are the salt of the earth. You are the light of the world. Napansin niyo po, hindi sinabi ni Jesus sa atin, pwede kayong maging asin ng sanlibutan. Hindi niya sinabi yon.
Hindi rin po sinabi ni Kristo sa atin na pwede kayong maging liwanag ng mundo. Hindi niya sinabi yun. Diretso sinabi ng Panginoon sa atin, napakalinaw. Kayo ang asin ng sanlibutan. Kayo ang liwanag ng mundo. Mga kapatid, ito dapat ang ating pagkatao. Ito dapat ang ating pag-uugali. Ang tanong, ano bang ibig sabihin ng asin at liwanag? Ang asin po, noong unang panahon, hindi lang po ginagamit yan pampalasa. Pero ginagamit din po yang pang-preserve ng pagkain. Para po hindi masira, para hindi po mabulok ang pagkain. Diba? Noong unang panahon, wala pa naman pong mga ref. Para po magtagal, yung isda, yung karne, binabalot po nila sa asin. Kaya nga ang ibig sabihin ni Jesus dito na tayo ay ang asin ng sanlibutan. Ang isang Kristiyano ay dapat pinipigilan niya ang pagkabulok, ang pagkasira ng mundo. Hindi dapat tayo nagiging sanhi ng pagkasira ng relasyon, ng kapaligiran, ng kalikasan o kalooban ng ibang tao. As salt, we should preserve the beauty, the order, the goodness that God has created in this world. If not, we should make things better. Do not make people bitter. Amen? Hari nawa, bago man po tayo lumisan dito sa mundo, iwan nating mas mabuti, mas maganda ang ating kinatatayuan. It is good to ask, am I making this life better? Or am I making things worse? Maganda pong itanong. Magandang pagnilayan yan. Napapaganda ko ba? Napapagbuti ko ba yung nararamdaman ng iba? O baka naman ako ang dahilan. Bakit napapasama sila? Kapatid, kung hindi ka nagiging asin, ikaw ay nagiging anay o amag. Amen? Sa madaling sabi, huwag kang maninira. Amen? Yung liwanag, ano pong ibig sabihin ni Jesus dito? Mahalaga po ang liwanag para makakita tayo. Di po ba? Kung walang liwanag, ikaw ay mawawala, ikaw ay masasaktan, ikaw ay makakasira. To be a light means to put things into order, to create clarity. Kaya nga po, nung ginawa ng Diyos ang mundo, maalala nyo, sabi, bago yung liwanag, magulo ang lahat. There was chaos before God created light. Kung ginugulo mo ang ibang tao, ang kapaligiran mo, kapatid, hindi ka liwanag. Kung hindi, ikaw ay dilim. Amen? Kaya nga, kung nagdidilim ang iyong paningin, anong madalas na nangyayari? Nakakasakit ka, o mas malala, makakapatay ka. Amen? May liwanag po na binigay ang Diyos sa atin. Kaya nga, napansin nyo, kahit na nag-brown out, nag-black out, hayaan mo lang yung mata mo mag-adjust, makakakita ka pa rin sa dilim. May liwanag din ang iyong kaisipan, kapatid. Kapag meron kang problema, tumahimik ka muna. Allow things to settle down from your mind, from your heart. Dahil lilitaw din yan, tutulungan ka ng Banal na Espiritu, magpapakita ng sagot sa gitna ng problema mo. Pero madalas sa problema, nandiyan ang sagot, ayaw lang natin sundan, ayaw lang nating paniwalaan itong pinapagawa ng Diyos sa atin. Mga kapatid, pinapaalala ng Diyos sa atin, huwag tayong magpapatali sa ating mga nararamdaman. Tandaan niyo po, isa sa mga pinakamalala, pinakamasama na pagkaalipin ay yung maging alipin ka ng iyong nararamdaman. The worst kind of slavery is to be attached, to be held by your feelings and your emotions. Tayo'y tunay lang na magiging masaya at malaya kung uunahin natin at susundan natin ang Diyos. Amen? Kaya napakapalad po natin dahil nakikita ng Diyos ang kabutihan ng ating mga kalooban. See, even if we are not perfect, even if we sin time and time again, even if we fail many times, God sees our potential. God speaks of our giftedness. God tells us we are worthy and are needed
for this world. Ito po ang bendisyon ng Diyos sa atin. Dahil ang pagpapala ng Diyos ay hindi lang yung pagbibigay ng kabutihan sa atin. Pero ang tunay na pagpapala ng Diyos, nilalabas niya yung mabuti ng itinanim niya sa atin. Today, my dear friends, believe God first before your feelings. Do not allow your feelings to take hold of you. Do not worship your feelings because your feelings will never bless you. Only God can bless you. Amen? And the truth is, we are grace, we are love, and you can be an instrument for good and transformation in this world. Kapatid, unahin mo na paniwalaan ang katotohanan ng Diyos tungkol sa iyo. Makikita mo, mas gaganda, mas bubuti, at magiging mas pinagpala ang buhay mo ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo. Manalangin tayo sa Diyos, ang Ama ng liwanag, upang maging tapat tayo sa ating misyon na maging ilaw at asin ng sanlibutan. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang simbahan naway ipakita ang kapangyarihan at ningning ng Espiritu sa lahat ng naghahangad ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga lalaki at babae na pinagkatiwalaang magpasya para sa ikaunlad ng mga tao, naway maliwanagan ng kinang ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Tayo na tinatawag na maging asin at liwanag ng sanlibutan, naway maging daluyan ng pag-asa at ginhawa ng ating kapwa-tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, buksan natin at sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Panginoong Diyos, habang pinapanalangin namin ang aming mga kapwa, hinihiling namin na tulungan mo kaming magliwanag sa kanilang paningin, nang sa gayon kanilang purihin ang iyong kabutihan. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan.
upang ang aming inihahain ay iyong marapatin, at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ang aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao nilikha mong pinangisiwaan sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na manghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niyang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ipagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong yung simbahan, laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid
na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Ngayon din naman lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo't sila't patuloyin sa iyong kalibanagan. Kaawaan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo, kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, Amen, Amen. Sa nakakagaling na utos sa turo ni Jesus, Panginoon natin na Diyos, sama-sama po tayong manalangin sa Kanyang tinurong dasal. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap ng iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Again, remember, my dear friends, though your feelings come, your feelings do not come first. Hindi dahil dumating ang iyong nararamdaman, yan na dapat ang iyong unahin at sundan sa iyong buhay. Something is more important. Something came first before your feelings. It is God. Because when you first follow your feelings, you are worshiping your feelings. Kung ano ang inuuna mo, yan ang sinasamba mo. Kaya kahit na masama ang iyong loob, kahit na nalulungkot ka, kahit na mabigat ang iyong nararamdaman, pwede ka pa rin naman magpuri sa Diyos. Pwede ka pa rin naman sumunod sa Kanya. At makikita mo, magiging mabuti, magiging maayos din ang lahat. God comes first. First, listen. What is God telling you, about us, who you are supposed to be? Tayo daw ay asin ng mundo, liwanag ng mundo. Ang dalawang yan ay partner. Ang asin nagpre-preserve, pinoproteksyonan, laban sa pagkabulok, pagkasira. Kung nasaan ang liwanag, may kaayusan. Kaya nga, mga kapatid, naway maging totoo tayo sa tawag ng Diyos. Pray today. Ask the Lord, Lord, help me to become your salt. Help me to become your light. Pasalamat po kayo na tayo'y pinagkakatiwalaan ng Diyos. Gitna ng ating karupukan, gitna ng ating mga kasalanan,
God trusts in you. So trust yourself. Naniniwala ang Diyos sa'yo? Maniwala ka naman sa sarili mo. May magagawa ka pang mabuti at may mabuti pa ring mangyayari sa buhay mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.